Gandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang Bastille. Very famous place in Paris. Nakapunta na ako doon. Ang ganda talaga, no? Bastille, or the French would pronounce Bastille, no? Is always associated with the French Revolution. Pag-usapan natin ang French Revolution. Bakit ba nag-revolt ang mga Pranses? At ang epekto ng French Revolution sa mundo at pag nilayan natin, kasi maraming nagsasabi na kailangan ng bansa natin ng revolusyon. There is an unfinished revolution, no? So we will try to connect these two, no? Noong July 14, 1789, the people of Paris, the mob, hindi lang people, pero mob, mga ordinaryong tao, ransack Bastille. Pero bago yan, ano bang pamumuhay nila? During that time, France was under King Louis XVI at ang asawa niyang magarbo na si Marie Antoinette, who is known for the saying, they want bread, give them cake. Parang insulto ba? Na gutom mga tao, bigyan niya pa raw ng cake. No? Louis XVI was a very weakling. Bangag din siguro yun. Oh, yan. Normal actually yun sa mga royalty ng Europe na nagsisinghot. No? But he was a very weak leader. No? Pag may crisis, he relies on his advisors na kung ano-anong pinagsasabi sa kanya. Parang si Pinoy yan noon. Ngayon, o si Marcos din ngayon, na ngayon may mag-a-advise. Sasabihin, okay. Bukas may mag-a-advise na naman, okay. So yung approve niya ngayong araw, bukas wala na yan. No? And every day, paiba-iba. Kasi very weak nga si King Louis XVI. But most of all, the people were hungry. Gutom sila. No? Kasi ang taas ng tax, ang mahal ng pagkain. But in spite of the massive hunger of the people, itong mga nobility, that includes the clergy, no? Kasi may tatlong estate nun eh. The clergy, the nobility, ito yung nobles, karamihan dyan kamag-anak ni Louis XVI, and the common people. No? In spite of the massive hunger, itong hari, lalo na yung asawa niyang napakagarbo, parang imildific na reyna, si Marie Antoinette, no, were living in luxury. And they were very ostentatious in the display of their luxuries. No? In spite of the fact na maraming nagugutom. No? Halos hindi na makakain. No? Dahil dyan, no, talagang nag-revolt ang mga tao. Ang nangyari dyan, no, believe it or not, ang mga nunguna dyan, mga kababaihan. No? Niraid nila muna yung anong hospital ba yan, pero wala yung mga armas doon. Andun pala sa Bastille. Kasi yung Bastille, ano yan, prison niya at saka garrison. It was a symbol of royal authority and as well as a symbol of royal abuses. No? Mga opposition, kinukulong nila, yung mga nagreklamo sa sistema, kinukontempt nila at kinukulong doon sa ilalim ng kung hindi Congress ba sa Bastille, no? Ang garrison ngayon. Andun mga armas, na-raid nila yon. At dumating sa punto na i-raid din nila ang palasyo pero wala doon si King Louis XIV kasi weakling nga, tumakas siya sa Ilocos. Ay hindi, sa Versailles. Versailles pala. No? Sa palasyo, napakalaking palasyo yun, nakapunta na rin ako doon. At ang mga nag-raid doon, again, mga kababaihan. Siguro, siyempre mga kababaihan kasi sila yung nagpapakain sa mga anak nila eh. Wala silang mapakain. Mahal ang pagkain. Kaya nga siguro mas nagalit yung mga kababaihan. Kaya sila nag-raid doon. Ang sa Bastille nga, yung si Gobernador Jean-Luc ba yan? Natalo nila eh. Kasi dahil sa discontent, no, itong mga tao, they created their own guerrilla movement, ang National Guard nila. Pero maraming Royal Guards ang nag-defect doon sa National Guard nila. Kaya nagapi nila they were successful in raiding the Bastille. July 14. Hanggang ngayon, it is celebrated as the French National Day. No? Eventually,
ito pong French Revolution pala lasted from 1789 to 1799, 10 taon, no? Maraming experiment dyan, trial and error, hanggang sa dumating si Napoleon, no? And really crowned himself emperor. Pero si Napoleon tried to reform the financial system for the good of the people. Tinira naman siya ng mga British kasi ayaw ng mga British banker na gusto ang financial system ni Napoleon, kasi gusto ng mga British banker, British elite, dependent pa rin ang karamihan sa Europe ng sa kanila. Isa sa mga infamous doon na figure were the Rothschilds, no? Ang mga banker noon. Anyway, maraming trial and error sa revolusyon nila. And isa sa mga namuno doon was Maximilien Robespierre. Sus, dami niyang pinutulan ng ulo. Estimated 2,000 daw, hanggang siya kinain din ng revolusyon. Naputulan din siya ng ulo through guillotine. Ganon din ang asawa ni Louis XVI na si Marie Antoinette. She ended up in the guillotine. Ako, sayang-masaya mga tao kasi grabe talaga yung ostentatious display of luxuries and wealth nila habang nagugutom mga tao. Para ngayon, gutom ang mga Pilipino, pero sa palasyo, pag nag-party sila dyan sa Malacanang, no? $1,000 wine, $700 per bottle champagne, no? Kasi itong mga itong mga namumuno ngayon, no? They were behaving like royalty. In fact, si Macoy noon, senior, he wanted to declare his family as royalty. So, ang susunod, hindi na mag-elected, kundi like the royalties all over the world, bloodline, yung anak nila ang susunod. Yan ang problema sa Pilipino kasi Filipinos still cannot distinguish between the private sphere and the public sphere. Kala nila yung public sphere like government treasury, bahagi pa rin ng personal nila na buhat private sphere. Kaya itong sina Marcos, sina Romualdez, they're behaving like as spoiled teenagers, ransacking the treasury of the country. Akala nila sa kanila yon. We're not really ripe for democracy yet. No? Pero let's take note, ang nag-udyok sa French Revolution really, siyempre kagutuman. No? Then kita nila na gutom sila pero mga royalty nila. Lalo mga kasama na doon mga kaparian, kaya maraming pinatay na kaparian, mga simbahan na sinunog, mga imahe na destroy, yung famous na iconoclast, mga iconoclast. No? Maliban sa dissent, no? Because of massive poverty, what really also inspired the people were the enlightened intellectuals, no? Who challenged the status quo, who challenged the royalty, na bakit kailangan ba sila mamuno sa atin, no? And later on, no, yung siyempre yung mga trabaho, mga obra ni Voltaire, no, and later on Victor Hugo, Hunchback of Notre Dame, Les Miserables. See how powerful, no, narratives are. Ganon din nangyari sa Pilipinas noon, yung El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal at akong Noli Me Tangere niya na nag-inspire din mostly sa mga middle class. Tama nga yung kasabihan na the pen is mightier than the sword. No? One of the famous intellectuals of the Enlightenment then was Jean-Jacques Rousseau, who wrote the famous social contract. Hey, we have a social contract. You govern there, we support you, but you follow your mandate. Kaya nga, kahit dito sa Pilipinas, pag nag-assume ng posisyon, nanunumpa na I will defend the Constitution. Pero are they doing it right now? If the governing people violates the social contract, then the people has the right to terminate that social contract, to remove them. No? Ngayon, itong French Revolution sent shivers down the spine to the royalties of Europe. Hala kayo, pag-abusado pala kayo, yun din ang mangyayari sa inyo, gigilotinin kayo, no? Puputulan kayo ng ulo o bibitayin kayo, o ilalagay yung mga ulo nyo sa sibat, no? In the spike. No? But not only that, no? It created
reverberation all over the world. In fact, ang Philippine Revolution against the Spaniards were headed by Filipinos who studied abroad, like, of course, Dr. Rizal, De Lunas, Lopez Haina, and imported the idea of equality, liberty, fraternity, equality, no? Freedom, brotherhood, and equality here in the Philippines. No? Ang tagal magalit ng mga Pilipino, no? 300 years, dahil religion optimized them. Until itong mga Pilipino din na nag-aaral sa abroad were Freemasons. They were free thinkers, so they don't care about religion. They're not afraid of the sanction of religion. Hindi sila natakot sa pananakot ng religion. And that prompted the Philippine Revolution. No? They were inspired. No? Pero bakit ba nagre-revolt ang mga tao? Siyempre, maraming dahilan. The government is not doing their job. There's massive poverty, discontent, dissent, corruption. Napaka-corrupt na mga royals nun, mga kaparian nun, ganun din. Hanggang ngayon din naman, corrupt din mga kaparian hanggang ngayon. No? Hindi lang sa simbahang Katolika, pero sa maraming religious leaders ang corrupt. No? And they're just using religion as an ideology to legitimize their interest. Kung tingnan mo yung etymology ng revolution, galing sa Latin na revolvere, to roll back or to turn around. Ang rebellion naman, to go to war again, no? Belus, rebellion. Revolution and rebellion, they might not be the same, no? But there is a going back. Going back to what? Going back to the original state. There's some sort of romanticism there. Gano'n naman sa revolution. Kahit sa lupang inirang natin ang mamatay ng dahil sa'yo. There's some high degree of romanticism, but this has to be tempered with rationality also. Marami sa atin kasi sa Pilipinas are calling for revolution, sabi unfinished revolution. Anong gagawin natin? Bibitayin natin yung mga corrupt? Siguro. To send a signal. Pero pagkatapos niyan, it will be the same. No? Kung ang Yano pa nga gustong-gusto ko yung kanta nila, yung EDSA ba yan? Kamusta na? Ayos pa ba? Nag-people power 1, nag-people power 2, wala rin nangyari. No? In fact, it's getting worse. No? Una, nandyan pa rin yung mga kano. Habang hindi tayo makapigla sa kuko ng mga agila, walang mangyayari sa bansa natin. Pero ano ba gusto natin pagkatapos natin bitain yung mga corrupt na yun? Ano ba mangyari? No? Maraming motivasyon siguro sa communist revolution naman, siyempre yung kay Marx na the bourgeois, the ruling class will be ousted and the proletariat, the working class will be the one to come into power and dominate and everybody will be equal. But the communist revolution did not happen as Marx has planned it. No? In fact, it has the government still remains corrupt and it failed. Communism failed. Yung Russia nga, hindi na. Yung China, they're only communist by name, but by practice, they are social democrat. They really progress. Hindi sapat na bitayin lang natin ang mga corrupt, tapos maglagay dyan, ganun pa rin. We need a systemic change, no? Meaning, more comprehensive. Kasama na dyan yung cultural revolution kasi ang Pilipino kasi our culture is really defective, and the reason for that is I believe is because of too much religiosity, that we're no longer thinking rationally but emotionally. No? Halimbawa, pag napakatagal magalit ang mga tao. Bakit? Sabi ko nga, because they're being optimized by religion. So ano kung cultural revolution ang ginawa nila sa China? May mga re-education camps sila, yung mga elites, parang ni-retrain ba, dinis-abuse ang mga utak nila. Pero it did not really
succeed that much also. But I believe, no? But kung ako ang mamuno, the educational system should really be reformed. Wala na yung mga, lalo sa college, mga fill in the blanks, true or false na yan. Na talagang honest to goodness uh, educational pedagogy. No? Then sa China ngayon, controlled pa rin ang religion. So ano ba itong gusto natin mangyari sa bansa natin? Kasi palitan natin ng leader, lagay tayo ng bago, pero ganoon pa rin. No? Lalo na, takot ang mga leader sa kano kasi throughout history, tinatanggal sila. Kasi doon sa Turkey, may school ang CIA doon for social dissent para gumawa ng revolusyon sa mga bansa. Pinag-aralan nila ng mabuti yan. No? Media campaign and everything. Kasi dapat sa atin sa Pilipinas, kasi democracy daw tayo, civilized daw tayo, we have the mechanism to remove leaders if they violate the social contract. No? Isa na dyan yung impeachment. But alam naman natin na impeachment is really a political game and not a juridical procedure. Numbers game yan. At alam naman natin na ang Congress, sino ba mga tao dyan? In fact, tulad nakita na rin ni Marx yan, na the ruling class, the laws, the arts, and everything were fashioned in their image and likeness. Like for example, land reform. Ano ba nangyari? Wala, patay na. Kasi sino ba may mga tao sa Kongreso? Siyempre, mga landlord. Siyempre, papatayin nila yan kasi hindi pabor sa interest nila. Yun dapat sa isang functional democracy, no? The system works. Pero sa atin hindi. Election. No? Wala rin. Pag failure din ng election sa atin, hindi na nga nabibilang boto natin eh. Ngayon, 2025, election na naman. Wala na nga yung Smartmatic, pero Miro, it's the same dog with different color. So do we have to go on with this system, democracy daw? May mga nagbumungkahi council. Pero kini-question, anong mandate nila para umupo dyan? Alam niyo yung mandate na yan, pag itong council ay naging successful at napababa ang presyo, naibsan ang kagutuman, nakulong, nabita yung mga kurap, wala yung pag-question ng mga mandate na yan eh. No? So, what I'm trying to say, take note in Europe, it's the intellectuals who really inspired the revolution. All over the world, actually, usually middle-class intellectuals. No? What I'm trying to say is that the challenge, I believe, lalo na sa atin na marunong mag-isip, is to come up with an alternative, a viable alternative. Kasi itong demokrasya, itong impeachment, itong election, itong president, itong Congress, it failed. No? But the challenge, I think, is to come up with an idea that will be a viable alternative to this failed system. Ang problema lang sa kulturang Pilipino, walang intellectual current sa culture natin, unlike in Europe. Mga estudyante nga natin, may philosophy din sa school nila, pero mga karamihan nagtuturo, mga ex-seminarian na ang tinuturo ay they're still teaching philosophy, they're not doing philosophy. Meaning, ako kasi I belong to the School of Existential Phenomenology. We don't teach philosophy, we do philosophy. Meaning, we journey with the philosopher. Kasi teaching philosophy is just what is the philosophy of Descartes, what is the philosophy of Kant. Then during exam, you just withdraw it, banking. But doing philosophy, you try to see what they see with intense thinking. And maybe you see also, Father Ferriol said philosophy is an intense search for meaning in life, marugdog na pagnanasa sa katotohanan. Sa paghahanap ko ng kasagutan, siguro mahanap ko rin ang pagkatao ko. Parang going back to Socrates' CUFC, know thyself. Kasi sabi ni Socrates, an unexamined life is not worth living. So we don't have intellectual culture. Mga European, nakita ko yan, very intense, lalo ng mga Grego, mag-isip. Pero sa atin na nakakapag-isip, we're exposed to this culture, there is a challenge. Hindi lang yung yaw-yaw ka dyan ng yaw-yaw, Finnish Revolution, bitayin. Layan.
Pagkatapos niyan, ano? Ang gagawin mo? No? Idea is very powerful. Sabi ko kanina, the pen is mightier than the sword. And we should keep on thinking and offering to the people a viable alternative. Siyempre, there will be resistance bago eh. But if you are credible, yun nga napag-usapan natin sa Just War Theory last episode na credible leadership. There is a replacement of a credible leadership. No? Mawala yan, yung mga challenge na yan, yung mga mandate na yan. And you have to put your foot down. You have to be authoritarian. Yan ang kailangan natin, sabi ni Lee Kuan Yew, a benevolent dictator. May puso sa bayan. Marami naman dyan. No? Marami naman dyan. No? So, we need that. As of now, may mga naisip ako pero masasabi ko hilaw pa. Although kami mga social democrat, may mga plataforma na kami dyan. Huh? Pero kailangan pang i-update at to think critically always kasi that's very important. Kasi even if we wage a revolution and there's no self-critique, the revolution will eat us. Ganon ang nangyari kay Ruby P. Ang dami ang pinutulan ng ulo, pati sa uli, siya pinutulan din ng ulo. Nakain din siya ng revolusyon. So, siguro papatuloy natin. Sa mga nakapanood nito, baka pwede niyo akong tulungan, mag-isip, mga comments niyo. Kung anong viable alternative. Kasi hindi sapat na bitayin ng mga yun. There will always be corrupt. People will replace them kasi nga dysfunctional ang kultura natin. Siguro diyan tayo magsimula sa kultura na yan. Kasi pag nakaisip tayo ng viable idea, tulad ni sinabi ni Mao Zedong, nothing can stop an idea whose time has come.